Mga aktivista nung SONA, kakasuhan dahil nagsiga. Nagsiga kasi. Ba't kasi kayo nagsunog? Yun tuloy, napapala nyo. May kaso tuloy kayo. Ayan, mga kutsero. Pag-usapan natin yan maya-mayang konti lang. Pero bago yan, mga kutsero, no, tayo muna yung mag-shoutout as usual sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gumawa po kayo ng inyong bank account at pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared ay makakuha pa kayo ng dagdag na $20 na pwede nyo ibigay din sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yan mga kutsero, gamitin nyo na po si Sendwave. Ay, ano ba yung napindot ko? Si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan na nga. Okay. Kung ano napipindot ng mouse ko. Grabe na siya. Alright. Eto. Nagulat kaming lahat. Nagulat tayong lahat. Nung nagbalita si Krappler. Ay, nako, syempre ito ay tungkol sa pagtatanggol sa mga terorista at aktivista, asahan nyo si Krappler dyan. Okay, so etong ganap, mga kutsero. Eto, ayan. Clean Air Act violation? Question mark. Cops file complaints versus artists of Marcos effigy burned in SONA rally. Ayan. Sunog pa. Sunog pa kayo. Ito yung effigy. Ito yung effigy na sinunog nila. Ayan. Sayin natin balita. Ayan, okay. So, 2 members of the Quezon City Police District have filed complaints against the artists behind the effigy of President Ferdinand Marcos Jr. that was set on fire to mark during a State of the Nation address protest rally in July, claiming he violated environmental laws. So, tinan natin yung pinost si Krappler. Ayan yung post si Krappler sa X. Ito yung kopya ng complaint. Yan. Ay, criminal case. So, people of the Philippines. Criminal case. People of the Philippines talaga. Sa DOJ sinabmit. Ayan, DOJ. Yan. People of the Philippines, complainant, represented by Mario Sembrano and Paulo Navarro. Ang mga pulis yan. Tapos, ang kinasuhan nila, ayan, si Max Santiago. Ayan, si Max Santiago. Ang joint complaint affidavit. Sila daw ay, yung mga pulis ay assigned sa Anonas Police Station, PS9, ng QCPD. Tapos, nag-file sila ng case in violation of Section 48, Paragraph 3 of the Republic Act 9003 o Ecological Waste Management Act, which prohibits the open space burning of solid waste defined as all discarded household, commercial, tapos ayan, ito pa. Waste, non-hazardous institutional and industrial waste, street sweepings, construction debris, agricultural waste, and other non-hazardous, non-toxic solid waste, in violation of Republic Act 8749, the Clean Air Act against the herein named respondents. Yan. So ito yung respondents. 3 John Doe, tapos si Max Santiago, yung artist daw. Yan. So kinasuhan talaga. Mukhang legit. Kaso nga lang, sa kaso nila, mga kutsero, sana naman tinama nyo yung spelling ni Presidente, di ba? Romualdo. President Ferdinand Romualdez. Hindi Romualdo. Mali yung spelling ng presidente dito. Baka. Anyway. I-refile nyo na lang. Pwedeng i-refile to. Ayan. Bakit daw sila kinasuhan? Kalimutan muna natin yung Romualdo. Bakit daw kinasuhan tong Max Santiago? Dahil
Si Max Santiago daw, an artist of the Makabayang Alyansa ng Bayan or Bayan, ito yung mga CTG. Yung mga CTG dyan. Along with other members burned in front of several media personalities and passerby in an open space the doble cara effigy of President Marcos Jr., which they also prepared and assembled by themselves. As the burning of the effigy started at 11 a.m. and lasted for several minutes, so may picture na actual burning, pakalat-kalat naman talaga siya. So, pero naman dito. Sana yun? Yung actual. So, it's, well, I think it's prima facie. Pero, sana yung picture? Ito na nga lang. Ayan, oh. Marami naman talagang picture. Ayan, oh. That's one. Nasa pang angulo. Ayan, oh. Yan yun. Yan yun. Oh, pak. Dahil pang witness. Oh. Yan yung pagsusunog. Nagsiga kasi kayo eh. Ba't kasi kayo nagsiga? My goodness. Ayan, tapos tapos prayer na. O yun yung request. Therefore, premises considered, it is most respectfully prayed for that criminal complaint for violation RA 9003. Tapos RA 8749, etc. Tapos yung pirma nila. So yan yun. Actually, mga kutsero, ito yung ano dyan. Ito yung feeling ko mahihirapan ilaban ng mga nung bayan. Well, sigurado kung unang-una lang sasabihin, i-junk yung kaso kasi wala namang Ferdinand Romualdo Marcos Jr. Malamang yun ang unang-una lang sasabihin. Pero ang pangalawa na medyo mahihirapan silang isagot kasi winarningan na sila ng pulis. Pinagsabihan na sila ng pulis na huwag kayong magsusunog, pero nagsunog pa rin kayo. Ito, pakinggan natin yung balita na yan, mga kutsero. Ilang pagsusunog ng effigy ang ginawa ng mga rallyista kasabay ng ikalawang sona ni Pangulong Marcos. Ayon sa PNP, kakasuhan nila ang mga nagsunog dahil labag ito sa batas. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinunog ng grupong bayan ang doble cara effigy na gawa kunwari sa Taliano Gold bilang protesta sa may Commonwealth Avenue kasabay ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Binansagan itong Taliano Gold coin na may dalawang mukha raw ng Pangulo. Sinasalamin daw nito na sa likod ng imahe ng bagong Pilipinas, parehas pa rin daw ang hirap na dinaranas ng mga Pilipino. Sa Philcoa naman sinunog ang isang effigy na tinawag na Big Bootlicker Marcos o BBM. Hindi lang yung sa Pangulo, kundi pati kay Vice President Sara Duterte. Simbolo raw ito ng umunoy pagiging sunod-sunuran ng administrasyon sa Amerika at China. Nauna na nagbabala ang Quezon City Police District na bawal ang pagsusunog ng effigy sa mga rally. Paglabag daw yan sa Clean Air Act, pero dahil maximum tolerance ang pinatupad ng Quezon City Police, hindi na muna sila nanita. Sige, palalampasin natin pero kakasuhan namin kayo. Magtatanghali naman kanina. Yung sinasabi ko, mga kutsero, nag-warning na pala ang mga pulis bago pa lang nag-umpisa yung kanilang drama dyan sa zona. Na kapag tinuloy niyo yan, kakasuhan namin kayo. Hindi kayo hulihin, pero kakasuhan kayo. Ayun na nga yung naganap. Panoorin pa natin itong balita. Tumugod na ang mas malaking bilang ng mga ralista sa Commonwealth Avenue. Bit-bit nila ang iba't ibang placard at banner na nagpapakita ng paulit-ulit pa ring panawagan sa administrasyon gaya ng hirit na aumento sa sahod, ibaba ang presyo ng mga bilihin at alisin ang kontraktualisasyon. Ang labor leader na si Calio de Guzman na tumakbo ring presidente noon, bagsak ang grado sa Pangulo. Zero. Zero dahil wala ni isang batas, patakaran, policy na binago ng gobyernong ito. Puro loloy ang kanyang ginagawa. Wait lang. Sabi nito ni Calio D, zero daw, zero ang grade daw na binigay niya kay presidente. Kasi wala rong batas o policy o kahit ano na binago sa gobyerno na to. Pag ako nakapagbigay ng isa, Calio D, tatahimik ka. Kahit isa lang. Sabi mo kasi wala eh.
Yung Agrarian Reform Emancipation Act. Napakalaking pagbabago niyan. Simula nung bumaba si Presidente Ferdinand Edralin Marcos, walang nakapagbago ng sitwasyon ng mga magsasaka na hindi natititulohan yung kanilang mga lupa. Maski yung agrarian reform, di ba? Hindi gumagalaw yung agrarian reform na yan eh. Up until last month, kung saan pinirmahan ni Presidente yung Agrarian Reform Emancipation Act. Isa lang yun. Isa pa lang yun. Marami pang iba. May mga pinirmahan ng mga batas, meron ng mga pinirmahan executive orders, marami na nagbago. Ikaw lang hindi. Okay, syempre kasi kailangan i-maintain nyo yung pagiging aktivista kasi diyan kayo nabubuhay. Sa pagiging ganyan. Hindi ko alam kung paano kayo nabubuhay sa ganyan, pero nabubuhay kayo eh. Hindi ko alam kung paano. So, kailangan talaga sabihin nyo yung mga ganyan kasi nakakabit sa bituka yan eh. Branding ng bagong Pilipinas. Kapansin-pansin din ng ilang effigy na nakasakay sa eroplano si PBBM. Simbolong tila wala raw inatupag ang Pangulo kundi mamasyal abroad. Hindi rin doon kasi ramdam ang mga investment na sinasabing kaakibat ng kanyang mga biyahe. Gaya noong nakaraang taon, hanggang dito lamang sa Tandang Sora, pinayagan ng mga militanteng grupo. Tansya ng mga pulis, nasa 2,000 lamang ang crowd estimate nito. Pero sabi ng mga ralista, aabot daw sa 10,000 ang bilang nila na nagsagawa ng pagkilos. Sa kalagitnaan naman ng programa, isang lalaki ang hinuli ng mga pulis matapos ay reklamong kumukuha ng litrato ng muka ng mga nagrally. Nagpakilala siyang miyembro ng media pero hindi makapagpakita ng ID. Masama pa kumuha? Di ba publiko to? Sa Cebu City naman, ang sikat na laruang lato-lato ang ginamit ng mga ralista na may muka ni PBBM. Hawak ito ng nakakostume na si Uncle Sam na kumakatawan sa Estados Unidos. Hirap kumita. Gustong ipakita ng mga ralista na parang pinaglalaruan lamang ng dayuhang Amerikano ang gobyerno ng Pilipinas. Naglunsad din ang protesta sa Davao City para manawagan ng dagdag sahod, no to mandatory ROTC at kontra Maharlika Investment Fund. Bantay sarado naman ng mga pulis at sundalo ang naturang rally. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Yan. Yun naman pala, nawarningan pala kasi kayong lahat. Nawarningan na pala kayong lahat. Tapos ngayon, mag-iiyak-iyak kayo dahil tinuluyan kayo ng kaso ng QCPD. Winarningan na pala ng QCPD na huwag kayong magsusunog kasi kung hindi, kakasuhan namin kayo. Tapos, nung tinuluyan ng kaso, magagalit. Kung di ba naman kayo isang baliwat kalahati, kung sumunod kayo sa sinabi ng pulis, di walang kaso. Ay, nako. Pero syempre, utak aktivista, hindi nila arok yun. Ganun talaga, pag utak aktivista, hindi nakakaintindi ng sumunod sa batas. Kaya yun. Kaya wag kayong mag-iiyak dyan. Deserve nyo yan. Tsaka mababa lang naman ang penalty niyan eh. Parang 300 pesos lang yata. Pero parang 1,000 or 300 pesos lang yata. Tapos or imprisonment of 15 days. 1 to 15 days yata. Parang ganun. Pero anyway, ang punto dito kasi, yung mga drama nyo dyan, mga aktivista, hindi na nga kayo nakakatulong sa bansa. Wala na kayong positive contribution kundi yung ingay-ingay nyo. Tapos, manggugulo pa kayo. Padudumihin nyo pa yung kalikasan. Tuloy, hinuli kayo. Yan, buti nga. And sana more to come. Pero sana yung mga mas mabibigat na kaso na, di ba? Tulad ng terrorism, ganon. Anyway, hanggang dito na po muna ating video ngayon, mga Coachero. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at huwag niyo rin po kalimutan na i-follow tayo sa ating Facebook account. Also, merong like button dyan sa baba at meron ding share. Pa-share po itong video na to sa inyong social media accounts para malaman po ng mundo
kung anong pinag-uusapan natin dito sa ating channel. And, ano pa ba? Yun, I'll see all of you in our next Coach Jarrett live stream. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye!